Kaibigan, ang ating i-discuss ay intuitive leadership. No? So, ibig sabihin na parang instinct na lang. No? So, di ba tingnan natin minsan yung mga tatay halimbawa. Sa aming panahon, yung buhay pa yung aking tatay. Doon kami sa probinsya, sa Barrio 7, Urala, South Cotabato. San Jose, Urala, South Cotabato. Pag mag-desisyon sila ni nanay, automatic yun. Pero siyempre si tatay dahil siya ay no? World War II veterans. So bago siya magdedesisyon, nag-imbestiga muna. Pero siyempre yung aking nanay, ginagamit yung intuitive. Pag magdesisyon siya, automatic na silang dalawa. No? O sabi niya, ano yung natin yun yan. Nagtanong-tanong tapos desisyon na sila. So intuitive, no? So balit sabi ng isang expert, si Dr. Hidalgo, ang sabi niya, may danger daw sa tinatawag natin na intuitive leadership. No? So, dahil instinct yung decision, ano ba, makita mo lang. Yan. No? So, mayroong isang kwento dyan. Mayroong isang farmer, no? Ayon sa kwento. Yung farmer na ito ay mayroong aso. Tapos, iniwan niya yung anak niya sa bahay. Tapos, siyempre yung aso. So ngayon, may dumating na malaking ahas, no? Kayon, sugatan yung aso, may dugo dahil nakipaglaban siya sa ahas na malaki. Tapos yung pagdating ng amo, sinalubong siya ng aso. So ngayon, tinaga ng amo yung aso, patay. So balit pagdating na sa bahay, laki ang pagsisisi niya dahil nakita niya doon ang patay na ahas. So, nagsisi talaga siya. So, bakit? Kasi, ginamit niya ang tinatawag na intuition. No? Decision siya na instinct lang. So, hindi niya muna imbestigan, hindi niya muna tinignan yung loob ng kwarto, kung anong nangyari bago niya patayin yung kanyang alagang aso. No? So, parang ganon kaya mga kaibigan, pwede rin natin gamitin yung intuitive leadership paminsan-minsan. No? Pero alam mo, pag scriptural, pag tingnan natin ang Biblia, ito yung pinakamaganda, yung discernment. No? Pag sinabi natin discernment kasi, ito yung scriptural. Ibig sabihin na mula sa mga moral na gabay, ibig sabihin na scriptural siya. No? So kaya ang maganda, para magkaroon tayo ng tinatawag natin na discernment, mga kaibigan. Paggising pa lang po natin sa umaga, ito po ang gagawin natin. Psalms 19:14, ito nakalagay. Hayaan mo po, Panginoon, ang lahat na aking namumutawi sa aking bibig at ang pagbulay-bulay ng aking puso ay katanggap-tanggap sa iyo, aking Panginoon at tagapagligtas. Pero sa ibang translation, aking malaking bato at aking manunubos. So, ibig sabihin na protector natin. Umaga pa lang, ina-acknowledge na natin si Lord na Lord and Savior. No? Yung ating protection kasi malaking bato at ating manunubos. So, yan. Tapos yung pangalawa ay sa Psalms 143 verse 8. No? Nakalagay doon na, hayaan mo, Panginoon, na marinig ko ang iyong kagandahang loob sa kinaumagahan. So, ibig sabihin na every morning, nagpipray tayo na marinig natin yung pinakamagandang balita. Ibig sabihin yung Word of God. Scriptural words na maririnig natin upang magsalbing gabay natin. Tapos sa letter B nakalagay doon na, hayaan mo, Lord, na makita ko ang daan. Ipakita mo po sa akin, Lord, ang daan na dapat kong lakaran. Dahil tinataas ko ang aking kaluluwa sa iyo. So, ibig sabihin, ino-offer na po natin kay Lord ang lahat. So, una sa pananalita natin, tapos una yung sa ating daraanan. No? So, pag si Lord ang magabay sa atin, perfect yan, tumpak yan, mga kaibigan. Wala na tayong stress, wala na tayong kaguluhan, wala na tayong kagulumihanan, wala tayong problem. Bakit? Kasi He knows the future. Ibig sabihin, alam niya po ang bukas, kaya no need to worry tayo. Kasi alam niya na eh. Kaya wala tayong problema sa Kanya. Kaya napakaganda pag tayo ay sa ating Panginoon.
napaka-the best, napakaganda pag tayo ay sa ating Panginoon. Yan ang tandaan natin. Una-una, siya ang ating tinatawag na ilaw. No? So, di ba mga kaibigan, pag tingnan natin dyan sa Kalayaan Road, no? Yung wala pang ilaw. Kaya pasalamat tayo sa leadership ng management ng Barangay Tuuan, kasi alam nyo ba na paggabi, no? Pag pumunta ka dyan sa Kalayaan Road, napakaganda mga kaibigan dahil maliwanag na maliwanag. So dahil sa liwanag na dinulot ng maraming bumbil